kamay. Buhay at lahat ng bagay sa'yo, Diyos, nagmula. Ikaw ang Diyos na di nagbago, noon, ngayon, at kailanman. Muli nga natin
sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa po, salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa po, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mga kalungkutan namin ay pinalitan mo ng kagalakan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal, paggabay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa kabutihan mo, Panginoon. Sa katapatan mo, Panginoon. Hallelujah. Jesus, we praise you, Lord God. Sa'yo lamang, Panginoon, inaalay namin
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aming awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Naghihila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Hanggang pasasalamat ang alay sa'yo, sa katapatan ng dakilang pag-ibig mo. Kailanman hindi nagkulang ang biyaya mo, mananatili kailanman at di magbabago. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang alay sa'yo, sa katapatan
pasasalamat ang alay sa'yo. Sa katapatan ng dakilang pag-ibig mo, kailan ba'y hindi nagkulang ang biyaya mo? Mananatili kailanman at di magbabago. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang alis sa'yo. Sa karapatan ng dakilang pag-ibig mo, kailan ba'y hindi nagkulang ang biyaya mo? Mananatili kailanman at di magbabago. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Hallelujah! Muli nga po nating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Sige po, let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po nga po, minsan pa po natin palapakan ng ating Diyos. Pasasalamat po sa Diyos sa dakila, tapat, mabuti magpakailan pa man, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, Panginoon. We magnify your name, Panginoon. Lord, ang nais po namin ay parangalan kayo, papurihan kayo, sambahin kayo, ibigay sa iyo, Panginoon, ang aming pasasalamat, Panginoon, at pagpupuring nararapat sa iyo, Panginoon. Ang aming pagsamba, Panginoon, ang aming pagluwalhati, Panginoon, O God. Kulang ang mga salita, lahat ng bagay sa buhay po namin upang parangalan, Panginoon, ang dakila mong pangalan, Panginoon, O God. Maging ang aming mga talento, Panginoon, na ito, Panginoon, ay hindi po sasapat upang kilalanin, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sinasamba ka namin, kami naparito, Panginoon, upang parangalan ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at niluluwalhati. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, ikaw po, O Diyos, ang mapararangalan, mapapapurihan, at masasamba, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian at kagandahan, Panginoon. Lord, salamat po sa oras nito at sa lahat po, Panginoon, ang gagamitin mo. Kami pong lahat, Panginoon, ay tumatayo sa inyo pong kabanalan. Linisin niyo po ang aming pong mga puso. Linisin niyo po, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa at pagindapatin, Panginoon, ang aming pong buhay na ito bilang handog sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, at inihiling po namin, Panginoon, maging magsasalita, Panginoon, sa aming pastor. Dalangin ko ang iyong mensahe, ang siyang makarating, Panginoon, sa puso po ng bawat isa. At dalangin po namin na samahan niyo po, Panginoon, ang buong kongregasyon, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na maranasan po namin ang iyong pong kaluwalhatian at ang kabuuan, Panginoon, O God, ng iyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus we pray. And everybody say, Amen. Thank you, Lord. At nasa kaliwa, sabihin niya, I'm glad you're here. God bless you. Yan, pagpalain po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Magbatian po tayo at para hindi naman ho sambawi, no? Si Simba pagkatapos ay uwi na lang, no? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon for the gift of one another, for the gift of community. At sabi nga po, walang sino man daw na nabubuhay para sa sarili lamang.
At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Alam niyo yung totoo niyan, damang-dama natin kapag meron tayong kapatid na hindi kasama, no? Una, dahil sa may titulo na yung kanilang upuan, alam na natin kung sino nakaupo doon. So pag wala yung may-ari ng titulo, parang nakakalungkot. Pero ang totoo niyan ay patuloy ho nating ipanalangin yung mga kapatid natin, So, natituluhan na ba yung inyong inuupuan? Ako ho, ulitin ko, last Sunday, hindi ho kami LQ nung misis ko. Kaya na ho ngayon nasa may harapan, doon ho pala ang tama ng aircon, no? So, doon na ho ako talaga umuupo para ma-maximize naman natin yung air conditioning. Pero, other than that, siguro, ang aking announcement lang immediately after the service, no? At 11 o'clock ay magtutuloy tayo dun sa ating School of Ministry. Gagawa po tayo ng sermon outline ngayon. At gusto po natin na matapos na rin po yung ating pong School of Ministry on homiletics. Kaya ho, 11 onwards, siguro mga 11 to 1 ay tapos po tayo. At kung nagpalista po kayo, wag po kayong mag-alala, may ayuda tayo. At meron tayong lunch, no? At alam naman ho natin na hindi ho pwedeng gutumin ang mga taga CJLS. So tayo po ngayon ay dadako na po sa gagawin po natin pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa umaga pong ito, ay makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Juan, the book of John chapter 1 to 12. John chapter 9 verses 1 up to 12. At babasahin po natin ito mula sa magandang balita, Biblia. Sabi po rito, pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi, kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkatapos nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Tuloy po natin. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan pala ng Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Tuloy po tayo. Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya, hindi ko alam. Sagot niya. Nasa ba si Jesus ngayon? Sabi niya, nasa kanan ng Ama, nasa trono ng langit. Sabi ng isang bata sa Sunday school na tinuturuan ko, nasa puso, pero ang tinuro niya pusod. So, ang totoo niyan, alam natin kung nasaan si Kristo talaga, no? So, ang tanong ngayon, nasaan siya? Tanong nila sa kanya, hindi ko alam. Sana ang sagot nyo, sana hindi alam, no? Dahil alam natin kung nasaan ang Panginoong Jesucristo. Sandali po tayo manalangin. Panginoon, pagpalain po ninyo ang gagawin po naming pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita. We pray, Lord, I personally pray, ang aking pong panalangin, Panginoon, na hindi lamang po maging academic ang aming pong pag-aaral, kundi ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Ang sabi po ng inyong salita sa Romans chapter 10, verse 17, that faith cometh by hearing and hearing your words, O God. And so ang aming pong dalangin na sa pamamagitan ng pakikinig namin ng inyo pong salita, maging lubos at ganap ang aming pananampalataya. Sapagkat kung merong isang bagay na magbibigay kaluguran sa inyo, Panginoon, iyon po ay pananampalataya.
Sabi sa Hebrews 11 verse 6. And so Lord, we pray that you would bless the preaching of your words, O God. We pray, Heavenly Father, that those who will be reached, Lord, through this broadcast as well, we pray, Lord, that everyone will be blessed and touched by your words, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka at pasalamatan. Niluluwalhati po namin kahit dinadakila. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Kung meron pong isang bagay na pinupuntirya ng kaaway more than anything else is actually the Word of God. Alam niyo kung bakit salita ng Diyos ang talagang tinitira ng kaaway? Dahil wala naman tayong ibang pagbabasihan ng ating buhay at pananampalataya maliban sa nasusulat sa salita ng Diyos. And that is why all throughout these ages, all throughout this time, kung meron ng isang bagay na sinisira at pilit na pinabubulaanan ng mga kaaway ng mabuting balita, yun ho yung salita ng Diyos. At ano nga po ang nagagawa kapag ang tao ay wala ng pananalig sa salita ng Diyos? Paano ka mananampalataya sa Diyos kung ang kanyang salita ay hindi mo na pinanghahawakan? Tama po ba? Katulad din ho yan, walang pinagkaiba sa relasyon sa buhay. Kapag halimbawa, sinabi ng asawa mo, nagigising siya ng maaga, parang sa akin lang. Minsan, si Ruby, hindi naniniwalang gigising ako ng maaga. Pero hindi nakakahulog na hindi na siya nagtitiwala. So we begin to see that when we begin to doubt the word of the person, we begin to doubt also their person. Yung salita, kasi hindi nakahiwalay yung salita dun sa nagsasalita eh. Kaya ang kaaway, ang lagi niyang ginagawa, pilit na sinisira ang katotohanan ng salita ng Diyos upang ang pagdudahan ultimately ng tao, pagdudahan ang Diyos. Pero sa umaga pong ito, gaya po ng sinabi natin na sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. And so for this morning, nakita po natin dito na may ginawang himala ang Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa John chapter 9 verses 1 up to 12. At very interestingly po, ang pinaghimalaan niya po dito ay isang lalaking bulag na mula pa nung ipanganak. Hindi ko siya nawalan ng paningin in the process of time. Ang totoo po nun, he was blind from birth. So kung tutusin po, walang pinagaling ang Panginoong Jesus sa kanya. Ang totoo nun, pinaghimalaan siya. Kasi hindi naman siya nabulag. Ang sabi diyan, mula pa nang siya ipanganak, bulag na siya. So there's no healing here. What we see here is a real miracle, isang buong himala. At ang sabi po dito, ang tanong po ng mga nakakita sa kanya ay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o kanyang mga magulang? Kung totoo man na dahil sa kasalanan na ipinanganak na bulag yung lalaking iyon, malaking tanong would be, ano nagawang kasalanan ng lalaki sa sinapupunan ng kanyang nanay para siya ipanganak ng bulag? At tama ba na ibunton yung kasalanan ng anak doon sa batang nasa sinapupunan? Pero nakita po natin dito, ang pinaka-premise ng mga disipulo ay may pagkakasalang nangyari. Either doon sa lalaki o doon sa mga magulang nung lalaking iyon. So tuloy po tayo, sabi po dito ng Panginoong Hesus, ang naging sagot ng Panginoong Hesus ay, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya. Talk about intrauterine sin. Ano naman pwedeng gawin ng bata sa loob ng sinapupunan ng nanay niya? O ang kanyang mga magulang, ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, bakit daw anya siya ipinanganak na bulag? Basa mga kapatid, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang ibig sabihin, walang hindi nangyayari sa buhay ng bawat isa, not for the glory of God. So everything that is happening in your life, whether it is good or whether it is bad, God has a purpose for you. Amen? God has a plan for you. Wala nga lang si Attorney Wayne eh. Pero there was this time na nagkaroon kami ng PM one time. Piniem ako ni Attorney Wayne. At sabi niya gano'n, Pas, hindi ko maintindihan kung paano ko sasagutin kapag nagkakaroon ho ng mga negatibong bagay sa buhay ho ng tao. Tapos ang usual na sagot ng mga Kristiyano ay, may plano ang Diyos sa iyo. So ang ibig bang sabihin nun, plano ng Diyos na masunugan ako?
Plano ba ng Diyos na mabankrupt ako? Plano ba ng Diyos na mamatayan ako? Plano ba ng Diyos na magkaroon ako ng sakit? At lahat ng mga pangit na bagay na to, bakit ang generic na sagot ng mga Kristiyano palagi ay may plano ang Diyos sa iyo? Ang totoo nun, walang masamang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero lahat ng itong mga nangyayaring ito, katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, nangyari yon sa pahintulot ng Diyos, nangyayari yung mga bagay na yun upang mahayag pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po ba? Dumaan ka halimbawa sa malaking issue, financial issue. Kagagawan mo rin naman kung bakit ka nagkamali doon. Pero eventually, nalampasan mo. Paano mo nalampasan? Sa biyaya pa rin ng Diyos. Amen po ba? Meron sa inyo dumadaan minsan sa mga suliranin, nakagagawan din naman ninyo. Pero sa biyaya ng Diyos, nalalampasan nyo, Diyos pa rin na nag-provide ng pagkakataon para ikaw ay makaahon. Bakit po? Sabi diyan ng Panginoong Hesus, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngayon, pagpatuloy po natin at mamaya po natin ihimay-himay yung mga talata na yan. Ang pamagat po ng ating sermon ngayon ay, pag makikita po natin dito, itong pinag-aaralan nating mga talata na to ay also pinagmulan ng isang hymn. Mapapansin po ninyo, natutuwa ako sa Lord, no? Nag-call to worship tayo kanina, yung meditational overture, Amazing Grace. Pagkatapos, yung binigay kong passage sa call to worship, Psalms chapter 8, tapos yun din ang kanta kanina no, ni Camille. Tutuwa tayo sa Lord that there's oneness of the Spirit, isang spirito at diwa. Ano sabi po dito sa isang hymn na sinulat po ni John Newton? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now am found, was blind but now I see. Yan po ay hinalaw ni John Newton mula sa John chapter 9 verse 25. At ang sagot niya, yung lalaking bulag, sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Amen po ba? Ito din po ba yung naranasan po natin sa buhay po natin na may pinagdaanan po tayo at masasabi nating tanging Diyos lang ang nagligtas at tanging Diyos lang ang nakatulong sa atin sa panahon ng ating kahirapan at kagipitan. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung pong malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. And so for this morning, the title of our sermon is, I had it entitled, Jesus Heals a Man Born Blind. And what are the lessons we can learn in dark times? Amen? So hindi naman lagi hong liwanag ang dating sa buhay po natin. May mga pagkakataon na dumadaan tayo sa tunnel ng buhay natin na tila baka napakadilim. Pero tatandaan nyo po yan, kaano man kahaba yung tunnel na yan, sa dulo niyan may lagusan pa rin. And at the end of the tunnel, there's always light. So this morning, Jesus heals a man born blind. And what are the lessons that we can learn in times that we are moving in dark times? Well, unang-una po, tatlong bagay. Ang una pong gusto kong i-share sa atin sa umaga ito is this. Our life situations happen for a reason. Wala pong nangyari na nagkataon lamang. They serve the purpose and plan of God in our lives. Can you say an amen there? Do you believe that God works and everything that happens, it serves a purpose and the plan of God in our lives? Alam niyo po, sorry if I put Allison on the spot this morning, no? Very interesting about atheism. Nakakausap kami nung one time, no? Parang pag sinasabi ng mga atheist, walang Diyos. At dahil sa walang Diyos, ang kanilang paniwala ay everything happens lang parang consequential, no? Pero pag iniisip ko rin naman, logically speaking, how will everything be created out of nothing? Paano magkakaroon mula sa kawalan, at mula sa kawalan ay magkakaroon ng kaayusan ito, at pagkatapos magkakalakip-lakip ang lahat ng bagay dahil wala lang. Parang napaka-imposible naman that out of nothing, everything comes into order. So we begin to see that everything has an origin and that everything has a particular purpose. Hindi pwedeng out of nothing, pagkatapos out of chaos, magkakaroon ng order.
Pero yun ang sinasabi ng mga maraming atheist. Pero ito rin ang sasabihin ko sa mga atheist. Kung kaming mga theist, tayo na naniniwala sa Diyos, takes faith to believe that there is a God. It also takes faith to believe that there is no God. So ang totoo niyan, we're working on the same level. Atheists and theists work on the same premise. You need faith to believe what you believe in. So we begin to see that in our life situation, there is a purpose for everything. And it serves the plan of God in our lives. Tingnan natin yung verses 1 up to 3. Nakita na po natin dito. Doon sa paglakad daw ni Jesus, nakita niya isang lalaking pinanganak na bulag. At ang sabi po ng Panginoon dito, ang sagot ng Panginoong Jesus, hindi siya nagkasala, hindi nagkasala ang kanyang mga magulang, kundi ang kanyang kalagayan ay upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Now listen carefully please. What Jesus was trying to do here was to correct a prevalent thought. Kanyang nais itama, yung isang palasak na kaisipan nung panahon na yon. At para po sa marami sa atin, sila Pastor DM, sila Pastor Alan, at sa marami sa mga manggagawa natin, alam na po ang tawag dyan sa term na yan. That's what you call retribution theology. At ano pong ibig sabihin ng retribution theology? Ang sabi po ng retribution theology, the belief that divine justice operates on a direct cause and effect basis. Good actions are rewarded with prosperity, while sins are punished with suffering, typical within one's lifetime. Doon sa mga hindi mananampalataya, ang gamit nilang salita dyan, karma. So kung anong itinanim mo, siya mong aanihin. Parang cause and effect. Pero para sa mga Kristiyano, at particularly yung palasak na paniniwala, ay tinatawag na retribution theology. Sabi din po dyan, often linked. Ito po ay nakaugnay doon sa sinasabing kung anong hinasik mo, siya mong aanihin. At yan po ay mababasa sa Lumang Tipan sa aklat ng Deuteronomio. At ang sabi din, as far as retribution theology is concerned, it suggests a moral ordered world. Pero ang totoo, pinasisinungalingan ng Panginoong Hesukristo yung palasak na paniniwala na yon. Ano sabi niya? Hindi nagkasala ang mga magulang ng lalaking iyan at hindi rin siya nagkasala, naganap yan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Are you with me? Now, we also begin to understand, hindi lamang po yung sa John na yan, makikita yung palasak na paniniwala sa retribution theology. Maski po nung panahon ni Apostol Pablo sa aklat po ng mga gawa, nung ang kanila pong barko ay nasalta po sa lugar ng Malta, after they were shipwrecked, sabi po sa Gawa 28 verse 1, nang makaligtas daw po sila Apostol Pablo mula sa kanilang lumubog po kasi yung kanilang barko na sinasakyan eh. Ang nangyari po, nakaligtas po sila, nalaman nila na ang pulong kanilang kinalalagyan ay tinatawag na Malta. Sabi po doon, napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Ano pong mababasa sa verse 3? Si Pablo na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas dahil sa init. Anong ginawa ng ahas? Of course, tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Tingnan niyo po sabi ng mga tao, nang makita ng mga taga roon ng ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao yung taong yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. Di ba? Kita niyo yung paniwala na yon, yung retribution theology, na nangyayari yan sa inyo kasi masasama kayo. Yon. Kaya minsan, ang lagi nyo narinig na yan, kaya masakit ang ulo mo kasi cellphone yan. Di ba? Ganun ang sabi ganon. Kaya minsan, ang sasabihin naman sa inyo, kaya nangyayari yan sa inyo, walang yaka kasi. Yun ang paniwala sa retribution theology. Pero sabi po dito sa verse 5, subalit ipinagpaglaman ni Pablo sa apoy ang ahas, tinuklaw ng ahas, nadali pa yung ahas. At tapos dito, ipinagpag ni Pablo lamang sa apoy ang ahas at hindi siya na Ano sabi ng mga locals? Hinihintay nilang mamaga si Pablo. O kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na sila naghihintay at wala namang masamang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Siya'y Diyos, sabi nila. So nakita ho ninyo, yung retribution theology, hindi na ho yan bago. Yan na ho ay palasak na kaisipan ng maraming mga tao.
Pero ang sabi po ng Panginoong Hesus, walang nangyayari sa buhay ninyo na nagkataon lamang. Everything happens for a purpose. And whatever you're going through right now, God will make a way so that He will be glorified in the situation that you are in. Can I hear an amen? Wag ho yung agad-agad, kasi cellphone mo yan, masakit ang ulo mo. Pwede namang ibang reason kung ba't masakit ang ulo, di ba? At hindi ho lahat na lang dahil gumawa ng kasalanan, kaya ho yung taong yan ay dumadanas ng ganyang paghihirap. Ang totoo niyan, sa ekonomiya ng Diyos, walang nangyayari sa atin na hindi ayon sa kanyang pagpapahintulot. At kung kayo ay anak ng Diyos, hindi kayo pagpaplanuhan ng Ama ng bagay na masama. Amen po ba? Ang Diyos ba naman mula sa langit ay titignan si Alison, ano kaya ito't pakidlatan ko muna ng isang araw. Gano'n naman ang Diyos yun. O, pagtripan ko kaya ito si Josie at pabukahin ko ang lupa't lamunin ng bahay nito. Hindi gano'n ang Diyos. Ang Diyos ho ay tunay na mabuti at sa Kanya'y walang anino ng kasamaan. Can I hear an amen? Kaya mga kapatid, kung minsan ho, tigil-tigilan yung katulad ng mga kabarkada ni Job, no? Anong sinasabi ng tatlong kaibigan ni Job sa kanya? Nakasala ka, kaya ka nakakaganyan. Karma mo yan. Pwede bang manahinahimik minsan at ang isipin ay, ang Diyos ay mabuti at ang lahat ng pinagdadaanan natin may dahilan siya at meron siyang rason. Can I hear an amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Parang ang sama naman na nun, masama na nararamdaman nung iyong kapatid sa Panginoon o sa iyong kakilala. Ayan, kakasigarilyo mo yan, mamamatay ka na. Para ba namang, sino naman ang gustong tumanggap sa iyo pag gano'n na lang lagi mong may tatawag ka, naglo-long distance ka pa from the other countries. Pag, alam mo sino, parang wala nang ginawa kundi matuwid siya na lang. O, di ba? Tigil-tigilan natin yung mga ganyan mga kapatid. Anong dapat maging attitude? We begin to understand that in God's purpose, God has a plan for everything in whatever situation we may be. Because at the end of the day, if we belong to God, God has a purpose in our lives. Can I hear an amen? Tuloy po natin. Ang ikalawa po, na punto po natin gusto sabihin dito ay, even in these dark times, you have a task to do. Hindi naman porke nasa gitna kayo ng malagim o madilim na yugto ng buhay ninyo, ay wala na kayong gagawin. Yung iba naman dyan, nagmarakulyo na. Wala nang nagmukmuk na. And at its worst, sometimes, nagsusuicide. Wag naman hong ganon. By the way, gusto ko lang sabihin ang pagsusuicide, by the way, is an issue of mental health. No? And when you're going through something, if you're going through stress or depression, that doesn't make you less of a Christian. Dahil itong depression na to, kahit anong gawin yung panalangin, it will not go away because it's a physical condition. What happens when you are under depression is that your brain is not working well and it needs to be treated. Hindi nananalangin na mabuti, hindi dahil sa hindi kayo nagbabasa ng Biblia at hindi kayo dumadalo kaya kayo nadidepress. Merong issue sa inyo, medically speaking, and so you need medical help. Amen? Prayer is good, but medication also is used by the Lord. So even in these dark times, kung kayo ay dumadaan sa madilim na yugto ng inyong buhay, hindi po sa wala kayong dapat gawin. Hindi ko uugali na maglagay ng subpoint sa main point ko, pero natuwa ako sa turo ni Pastor Alan noon one time. So lagyan natin ng subpoint yung main point ko. So even in these dark times, we have a task to do. Anong dapat po natin gawin? Sabi po dito, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin, itong Panginoong Jesucristo, habang may araw pa. Bakit daw po? Darating ang gabi, kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Patas tingnan ko dito, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik, pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Pero ang malinaw dito, even in the darkest times, we have to do something in the same way that's Jesus, no? At tuloy po natin dito ang ating pag-aaral. Ang unang bagay na we have to do even in dark times is that we continue still to share the gospel. Kahit na dumadaan kayo sa mahirap na pagsubok, kahit na dumadaan po kayo sa mga pighati ng buhay, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Hayaan po nawa ninyo ang inyong buhay
ang gamitin ng Panginoon upang magpahayag ng mabuting balita. Tingnan po natin dito. Let us continue to share the gospel. Sabi po dito, tingnan niyo ho dito babalik tayo doon sa tinatawag na retribution theology. Ano sinasabi ng retribution theology? Gumawa ka ng masama, kaya ka pinarurusahan. Pero tingnan niyo to mismong ang Panginoong Jesus ang nagtama nito. Tingnan po natin dito. Sabi sa Luke chapter 13 verses 1 up to 5, pag hindi daw kayo nagsisi, ano mangyayari talaga? Kayo ay mapapahamak. Tingnan niyo po dito. Dumating noon ng ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Ano po yung sistema? Yung mga tao na ipinapatay ni Pilato ay naghahandog. Nasa proseso ng pagsamba sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, ang Panginoong Hesus na nagsasabi nito, akala ba ninyo, dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea. Bakit? Inuulit natin. Yung paniniwala, kaya nagkaroon ng masamang kaganapan sa buhay ng mga yan kasi gumagawa ng kasalanan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang yon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Tuloy po natin, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So hindi yung paggawa ng mabuti ang actually will take away the bad things. We begin to see that good and bad things happen to all, regardless. At sabi po dito, at ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Ang sabi ni Jesus dito, ang point niya, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Can I hear an amen? May tanong ko sa inyo, yung bang mga wicked lang ang nagkakakanser o nagkakakanser din ang mga matuwid? Di ba? Kapag ba nagbabagyo, binabaha lang ba yung mga unbelievers? O binabaha din yung mananampalataya? Di ba binabaha din yung mananampalataya? Ibig sabihin, walang exemption sa mga issues sa buhay. Mananampalataya man o hindi. At ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito, kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo talaga maliligtas. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga hirap sa buhay na ito. Ang sinasabi po dito, lahat ay dumaranas ng pagsubok sa buhay. Isang bagay lang ang lamang sa mga tunay na mananampalataya. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At yun ang dapat na patuloy nating ipahayag. Nasa gitna man tayo ng paghihirap. Amen po ba? Kasi kung minsan, nakakalimutan nating may Diyos pag dumadaan na tayo sa pagsubok sa buhay. Nakakalimutan nating may Diyos sa panahon na tayo ay dumadaan. Pag nagte-test ka ba, Sister Berlin, nakakalimutan mo ang Lord? Pharmacology or anatomy ang, nako, mas dado nga naaalala ang Diyos, di ba doon? Lord, baka pasa ako sa exam na to. At mas malamang kung minsan, sa gitna nga ng mga pagsubok sa buhay ninyo, ang tunay na Kristiyano, lalo pang tumatawag sa Panginoon sa gitna ng mga ganong kalagayan. Sapagkat alam natin, maging sa panahon po, even in the dark times, we continue to share the gospel in our lives. Secondly, sabi po dito, even in the dark times, practice practical love. Kung minsan yun ang nangyayari, nawawala ng pag-ibig sa mundo, nawawala ng pag-ibig sa kapwa, dumadaan ako sa pagsubok, di dapat alalahanin ko na yung sarili ko. No, we begin to understand, even in the dark times, we need to practice practical love. Sabi po dito ni Apostol Santiago 1:26-27, kung inaakala nino man na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Ano sabi po dito ni Apostol Santiago? Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Amay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Amen po ba? So we begin to understand that in all its practical worth,
We're supposed to be doing good things even in despite that we are going through hard times of our lives. Amen? There's no excuse of doing good even if you are in the midst of trials. Amen? Sabi po dito ni Apostol Santiago, minsan pinagsasabong si Santiago at saka si Pablo. Ang turo kasi ni Pablo, maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang lumalabas dito na si Santiago, maliligtas ka sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi ho yun ang usapin dito. Dahil ang sinasabi ni Santiago ay ito, yamang ikaw ay mananampalataya na at ligtas ka na kay Kristo, ang susunod niyan dapat kang gumawa ng mabuti. Ligtas ka na para ka makagawa ng kabutihan, hindi ka gagawa ng mabuti para ka maligtas. Can I hear an amen? Tuloy po natin dito when we need about practical love. We begin to understand. Again, James chapter 2 verse 14 up to 26, pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, anong silbi yun? Tama po ba? Let's move on. Gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ipapapansin ko po sa inyo mga magulang at mga kapatid, at least for our church, no? At least for our community of faith, we just don't say, we pray for you. We really give. And when we give, we hope that through our prayers and giving, people will begin to experience the love of God even in their most difficult situation. Amen po ba? At sa church po natin, wala tayong pinipiling tinutulungan. Basta nangailangan, binibigyan natin ng tulong. Nang sa gayon, malaman ng mga taong ito, mahal sila ng Diyos. Hindi lang pray-pray. Amen po ba? Sabi nga po nila doon sa mga may tindahan, credit is good, but we need cash. O, yun naman din. O, yun ba? O, okay namang ipanalangin kayo. Pero kung tutulong din kayo, malaking bagay din yan upang maramdaman ng inyong mga tinutulungan ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Can I hear an amen? Can we give the Lord the best clap of praise? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yun, tuloy po natin. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Kaya wag daw nating atawag dito, palalampasin yung mga pagkakataon na makagagawa tayo ng mabuti sa ating mga kapatid at sa lahat ng mga nangangailangan. That's what you call practical love. Moving on. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Di ba? Mabuti naman. Pero tingnan nyo, wala rin pinagkaiba sa mga demonyo yan. Sapagkat ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. O di ba? Tinalo pa tayo ng mga demonyo. Sabi po dito ni Apostol Santiago, isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Sabi po dito, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang pagsunod, di ba? Sa kanyang ginawang pagsunod. Moving on, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din naman si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Can I hear an amen? Love niyo ang Lord pagkatapos hindi niyo naman pinapakita. Pwede ba naman yon?
Love nyo anya ang Lord. Pagkatapos, pag nagpatawag ng prayer meeting o nagpatawag ng gawain, hindi kayo mahagilap. Pero love nyo ang Lord. Nakakatuwa naman, ano? Parang sinasabi nga ganun, ulitin ko, credit is good, but we need cash. Sabi niyo ganun, kasama niyo ako sa service in the spirit. Mas maganda, nakaupo ka dyan kaysa spirit lang, di ba? Kaya nakita ninyo, we need to practice practical love. And that means that whenever you're going through something, let us continue to do good things for the Lord. Not because we want a reward, but because it's so natural for us to do good. Because we know that God is good. Can I hear an amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, kumusta ka naman? Oh, ano naman ang mga mabuting gawa na nagawa mo? Ayun naman, yon. Chinismis ko lang yung kapitbahay ko, yon. No? Ano na nagawa ninyong kabutihan? Ayun, nainis ko naman yung mister ko kanina, ganyan. Ano mga, alam nyo, huwag kayong tumulad sa mga daga at ipis, no? Kasi minsan, nang nangyari ng iba, hindi naman kayo mga salot at hindi kayo mga peste, pero yun ang ginagagawa nyo sa kapwa ninyo. Kung yung daga, nagkukutkot ng kable at nambubutas ng medyas, okay lang yun kasi yun ang trabaho nila. They were created to pester people. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang peste? Minsan hindi na, baka makita nyo pa na, peste ka. Peste ka sa buhay ko. Hindi ho eh. Kinakailangan tayong gumawa ng mabuti dahil yun ang ine-expect sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. Amen po ba? Huwag ho kayo nananalot. Hindi ho kayo nilikha para mansalot. Nilikha kayo para gumawa ng mabuti para sa Panginoon. Can I hear an amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Thirdly, and we're about to end. What are the practical things that we need to do even in the dark times? We have a task to do. Third, speak the truth in love. Kahit na ho dumadaan kayo sa matinding pagsubok sa buhay, wala ho kayong dahilan para manakit ng damdamin ng kapwa ninyo. Tama po ba? Doon ho, yung kuya, Tito Eric, yes! Okay. May pinaguhugutan ba tayo? Wala naman sana. Ano sabi gano'n? Meron kami, nung lumalaki kami, meron kami napanood na cartoons eh. Bambi sa Walt Disney. Hindi ko na lang sinama dyan eh. Para malalaman yung matatanda na talaga kasi Walt Disney pinapanood. Merong isang character doon, yung rabbit, si Thumper. Sabi niya ganon. Ano sabi ng nanay ni Thumper sa kanya? If you can't say something nice, don't say nothing at all. Kung wala ka din lang masabing maganda, huwag ka nang magsalita. Yan ang problema sa marami. Hindi lang foot and mouth disease. Foot and mouth. Ayun pala. Hindi foot and mouth. Foot in mouth disease ang problema ng marami. Yung mga bungangang yan, hindi alam kung anong sasabihin. Kaya ang nangyayari, pag dumating ka, pag bumukas ang bibig mo, offended lahat. Ito na naman to, nagsalita na naman ito. Foot in mouth disease. Nasabing ganon, if you can't say something nice, don't say nothing at all. Wala na din na kayo sasabing mabuti, manahimik na lang kayo. Alam nyo ba na biyaya yan ng Diyos? At ang sabi rin sa aklat ng Kawikaan, yun daw mangmang na tumatahimik na pagkakamalang matalino. Kaya tumahimik na lang kayo, di ba? Mapagkakamalang pa kayo, ay, naku, ang tali-talino itong taong to, bakit hindi nagsasalita? Kesa naman sa bunganga ka ng bunganga, napaghahalata yung kamangmangan mo. Kasi lumalabas yung iyong kamangmangan sa mga pinagsasasabi mo. Yung nananahimik ka, tahimik talaga ni Pastor Ronald. Apakatalino niyan siguro. Yun pala wala talagang alam. Pero okay na yun. Kesa naman yung daldal kayo ng daldal dyan, wala naman kayong tinurong, sinabing tama. Sabi po dito, even if you are in the dark times, what do we have to do? Speak the truth in love. Ano sabi po dito? Ephesians chapter 4 verse 15. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Hindi ka lang magsasabi ng katotohanan. Anong dapat? Sa diwa ng totoo man yung sinasabi mo, pero wala namang pag-ibig. Ang dating pa rin yan, masakit pa rin. Di ba? Pero pag sinasabi ninyo na may pag-ibig yung katotohanan, ano sabi po dito? Mas lalong tinatanggap yung katotohanan. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Tingnan niyo po si Jesus doon sa John chapter 4. Ano sabi niya ganon? O sige, sabihin mo sa asawa mong ganon na nakita mo na ako. Ano sabi ganon ng babae? Wala ho akong asawa.
Totoo naman yung sinabi ni Jesus, totoo yung sinabi mo, wala kang asawa. At 5 na nga ang dumaan sa buhay mo. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo pa rin asawa. Offending ba yung sinabi ni Jesus? Sinabi niya yung totoo, pero he said it in such a way that there was love, the woman was not offended. At anong sabi niya? I perceive that you are a prophet. See? You can speak the word of truth always with love. Amen? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Napagsabihan nyo na ba yun ng katotohanan na may pag-ibig? O baka wala na kayong ibang ginawa kundi bungangaan niya ng bungangaan, nawalan na ng reputasyon pag pinagsasabihan ninyo. Wala kang kwenta, inutil, baliw, wala kang kwenta talaga. Inuulit ko, wala kang kwenta ulit. Parang gano'n na lang ba palagi? Kaya minsan yung mga bata lumalaki, kung anong pinakakawalan nyo sa bibig ninyo, gano'n na nangyari sa bata. Yung mga bata, batugan daw ako, di batugan. Wala daw akong silbi, di walang silbi. At kung ano lumalabas sa bibig ninyo, wala na nangyari sa buhay na ito. Ang hirap-hirap ng buhay ko. Hihirap talaga buhay nyo yan. Di ba? What is uttered in your mouth will come because there's power in confession. Amen? Sabi nyo nga sa katabi nyo, ang ganda-ganda mo. Oo, praise the Lord. God bless you. Mabuti kang kalooban. Nakikita ko si Jesus sa iyo. Demonyo. Huwag ganun. Magbatian kayo, sabi nga na may pag-ibig at magpagmamahalan. Kahit nasa gitna kayo ng madilim na yugto ng buhay ninyo, huwag niyong padilimin ang mga lumalabas sa bibig natin. Amen po ba? Dahil hindi katwiran na dumadaan kayo sa pagsubok para maging masungit. Si Jesus Christ, He was actually nailed on the cross. And even in His dying moments, He spoke the 7 last words, none of them were done in hate. All of them were done in love. Kinahiran, amen. So let us speak the truth in love even if you're going through a very difficult time of your life. Kinahiran, amen. Hindi yung dumadaan kasi, galit ako! Nasungit ako! May pinagdadaanan ako. Lisensya nyo nang maging salbahe kayo dahil dumadaan kayo sa pighati sa buhay. At kung minsan naman, wala namang dapat sisihin din, di ba? Kundi, kayo din. Baka nyo isisisi sa Diyos ang pinagdadaanan ninyo. Kakain kayo ng limpak-limpak na samgyup, pagkatapos pag na-stroke, sabi niyo, Lord, bakit? No. Ano kayo? Para kayong tigil-tigilan yun, Lord. Parang gano'n, hindi kayo nag-exercise, pagkatapos, Lord, bakit? Hindi ka nag-exercise eh. Pagkatapos tatanong mo, Lord, pagkatapos nasa gitna ka ng ganong kalagayan, magiging masama ka na. You can never be a true believer if you're going to the dark times and you just begin to be, when you are succumbing, you're giving into the darkness. Because true believers, they shine in the midst of darkness. Can I hear an amen? Maliwanag ba yung mukha ng katabi ninyo o nagdidilim naman? Thirdly, before we end, even in these dark times, ito, tingnan nyo ha, kahit sa madilim na yugto ng buhay nyo, you have to testify for Jesus. Amen? Alam nyo, easier said than done to eh. Nasa gitna ka na ng dark times, mag-share ka pa ng gospel. Nasa dark times ka na, you still have to practice practical love. Ito pinakamatindi. Even in those dark times, we have to testify for Jesus. Alam nyo, nung binabasa ko to, hindi ako ma-New Testament, sabi ko nga sa iyo, ma-Old Testament ako. Pero habang binabasa ko to, alam niyo, hindi ko mapigil lang hindi maiyak. Habang binabasa ko tong narrative na to sa John chapter 9. Tingnan niyo po dito. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Mabilis lang for your consideration kasi verse 6 is actually, there's an exegetical truth there. No? Unang-una, siguro sabing gano'n na nakakita, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa, lalo na din sa mga malilinis dyan. Di ba? Ano ba namang klaseng Himalayan? Dudura pa, pagkatapos gagawa pa ng putik, pagkatapos yung putik saka pa ilalagay sa mata. Ano ba naman yan, Jesus? Hindi ba pwedeng sabihin mo lang, magkatingin ka na lang. Pero tingnan nyo dito yung pinaghimalaan, hindi na bulag. Bulag siya talaga nung tama ba, di ba? Sinasabi nga natin dito, hindi siya nabulag. Ipinanganak siyang bulag. Now, when you are a student of the Bible, you begin to understand that what Jesus did here was He is actually redoing the creation miracle.
What was the creation miracle? God took dirt, He made a form out of it, and He made human beings out of the soil of the earth. Amen? Ang pinapakita dito ng Panginoong Jesucristo ay siya ang manlilikha at kaya niyang lumikha ulit ng panibagong mata dahil ang gamit niya din ay anong bang nagmula ng tao? Nagmula sa lupa, di ba? Magbabalik sa... Kaya pag naging amoy lupa na kayo, hinihingi na kayo ng pabalik dun sa ano. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. At kapag hindi kayo naliligo, lumalabas talaga yung lupa sa katawan nyo, libag. Di ba? At natatawa kayo, pero totoo, alam niyo may ibig sabihin ng Adam? Adam came from a Hebrew word which means red earth. Pulang lupa, mapulang lupa. So doon ginawa ang tao mula sa lupa. Kaya nung gumawa ang Panginoong Hesus, dumura siya doon, gumawa siya ng putik, hindi siya nagagawa ng himalalang na pinagagaling niya. He is recreating 2 eyes for that man was born blind. Jesus is the creator. That is the power of verse 6. So you begin to understand, ginagawa pa ni Jesus, hindi nagpapagaling. Lumilikha siya ng bagong mga mata sa isang lalaking ipinanganak ng bulag. Amen? Anong gusto sabihin diyan? Walang imposible sa Diyos. Kaya kung may pinagdadaanan kayong mahirap sa buhay, manampalataya kayong may magagawa ang Diyos dahil walang imposible sa Diyos. Can I hear an amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Sabi nga po dito, it's already exegetically profound. Una na sabi dito, lumilikha si Jesus ng bago. Hindi siya nagpapagaling, lumilikha siya ng bagong mga mata. At ang sumunod dito, actually hindi yan nagbabago yung exegesis dito, that in those days, they believed that the saliva of the firstborn has healing factors. May pagpapagaling yung mga laway. Kaya nga, di ba, pag kayo na, pero balis, pero usog, di ba? Pero huwag niyo naman ako lalaway. Naku, tigil-tigilan niyo ako dyan. Ganon. Napapalaway-laway. Kasi may paniniwala noong time na yun na merong laway na pagpapagaling yung mga panganay. So yung ginawa na yun ng pagdura ng Panginoong Jesus, actually, it very clear sa kultura nila, merong powers ito. Bakit? Si Jesus panganay ni Jose at saka ni Maria, di ba? And lastly, other commentaries would say that Jesus was spitting on the spirit of blindness. Actually, inaaglahin ng Panginoong Hesus yung espiritu ng pagkabulag. Why? Because He's the creator of everything. So we begin to see that hindi yan isinulat sa John na nagkataon lang. There is a purpose in that passage. And remember this, God can create out of nothing. The truth is, hindi siya pinagaling sa pagkabulag. Nilikhaan siya ng Diyos ng bagong mga mata. Hindi mata ni Angelita, ha? Baka mamaya yung mga Birhen Maria, walang ganon. So tuloy natin dito, sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan yung lalaking dating nakaupo at namamalimos? Tuloy po ng pagbasa. Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Nakita ninyo? Nagwi-witness yung lalaki sa ginawa sa kanya ng Lord. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag ni Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yun sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Tuloy po natin dito. You know that the healed blind man, after God made the miracle on him, he started to testify about Jesus. Amen? Sinong naniniwala na pag dumadaan kayo sa matinding pighati sa buhay? Si Kuya Olan nga napapa-testimony pa dito pag prayer meeting, pag pinagawa ng himala ng Panginoon, di ba? Sino sa inyo pag pinagtagumpay ng Panginoon, ang mapipigilang magpatotoo sa kabutihan ng Diyos? Nakita natin dito, the healed blind man testified of Jesus. We're about to end. Nagsiyasat ang mga Parisiyo tungkol sa pagpapagaling. Dinala ng mga tao sa mga Parisiyo ang dating bulag. Araw daw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik
at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, ano nang ginagawa niya? Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako. Nagpapatotoo na ba yung lalaki dyan? Malinaw, nagpapatotoo na siya. Sabi niya dito, ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag. At ikaw naman, at ikaw, ano naman ang masabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Anong sagot ng lalaking bulag? Isa siyang nagpapatotoo na o hindi? Malinaw, nagpapatotoo na. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, na ngayon nakakakita na kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga nga bang siya ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang mga magulang, alam naming anak namin siya at alam ding naming siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit, hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Baka kapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Bakit gano'n ang sagot ng mga magulang? Sabi sa 22, ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpapahayag na si Jesus, ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ang linaw eh. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo. Tapos patuloy natin dito, muling ipinatawag ang dating bulag, hindi umubra sa mga magulang, pinatawag siya ulit, sa ngalan ng Diyos. Magsabi ka ng totoo, alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Ano sagot niya? Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Amen? That's amazing grace. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Can I hear an amen? Alam nyo, huwag nyong pabayaang gupuin kayo ng mga pagsubok sa buhay. Dahil katulad ng patotoo ng lalaking ito na ipinanganak na bulag, ang sabi niya, isang bagay ang alam ko. Ako'y dating bulag. Subalit ngayon, nakakakita na. Amen? Sino hindi maiyak? Binabasa ko to. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagalingan yung mga mata? Tanong nila. Tuloy natin. Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto niyo marinig muli? Ano? Gusto niyo ba maging alagad din niya? So nakita ninyo, sa pagpapagaling na ito ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo na yung lalaking bulag. Kayo ba'y gusto niyo maging alagad din niya? Bakit? Nananampalataya na yung lalaking ito na si Jesus ang tunay na tagapagligtas. At siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya. Kami mga alagad ni Moses. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moses. Ngunit ang taong yan, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Ano sagot ng lalaki? Sumagot ang lalaki. Yan nga po nakakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa nang likhain ang mundo, ay wala pa tayong nabalita ang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Can I hear an amen? Alam niyo kung saan siya pinaghugas ng mata? Sa Siloe. Anong ibig ng Siloe? Pagsusugo. Kita nyo na, pagkatapos ng himala niya, sinusugo na siya ng Panginoong Jesus na magpatotoo para sa Kanya. Can I hear an amen? Can we give the Lord the best clap of praise? The best clap of praise to our living God. Patapos na po ako. And it's so wonderful to have a very wonderful exegesis of this passage. When you look at the Word of God and you expose the beauty of the Word of God, you begin to read the Word in such a beautiful way. Narinig natin to dati Pero ngayon natin naintindihan.
Ang ganda nung patotoo nung lalaking yun sa gitna ng kanyang pinagdanas na buhay. Pagpatuloy natin, sabi po dito, sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan. Anong ginawa? Itiniwalag siya. Okay lang yon na itiwalag tayo ng mundo basta na kay Kristo tayo. Amen po ba? Ngayon, tingnan niyo ho dito, sabi ng Panginoong Jesucristo, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Ngayon, pardon me for the indulgence of sharing this. No? Again, this is another exegetical wisdom. Alam niyo yung anak, anong hinihingi Justin ng mga Muslim na patunay na gusto nilang mabasa na si Jesus ay anak ng Diyos, di ba? Sinasabi nilang gano'n, patunayan niyo sa akin sa Biblia na meron nakalagay doon na si Jesus ay anak ng Diyos, sasamba kaming mga Muslim. Alam niyo, so totoo lang, between anak ng Diyos at anak ng tao, mas mabigat yung reference ng anak ng tao. Alam niyo kung bakit? Nung kanilang panahon na yon, during the first century, Judeo-Christian time, in the first century, ang binibigyan ng titulo na anak ng Diyos ay yung mga emperador. So pag ikinabit mo yung sarili mo na anak ka ng Diyos, ang malinaw sa kanilang pagkaintindi doon, na ikaw ay isang emperador. Because for them, the emperor is the son of God. Pero, pag narinig niyo yung anak ng tao, pag nakikinig ang mga Hudyo patungkol dyan, alam niyo kung anong point of reference na sila na anak ng tao? Ang pinanggagalingan niyan yung verse doon sa Daniel, the Son of Man, the Man of the Ages. They know that yung anak ng tao na to ay hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Kaya itong pagkakagamit na to, hindi niyo makikita si Jesus sinabi anak ng Diyos. Anak ng tao. Di ba madalas na nababasa anak ng tao? Because the reference of the Son of Man is always in reference to the book of Daniel. And we read that the Son of Man there is a deity, is God. So this is an indirect claim that Jesus is really God. Now, moving on, sabi po natin dito, sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo sa akin, upang ako'y sumampalataya sa Kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Ano sabi niya? Sumasampalataya po ko, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol. At nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Ano sabi ng mga Pariseo? Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Ano sabi ni Jesus? Kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Amen po ba? Kung sino pa yung akala mo matuwid, yun pala talaga ang hindi tunay na nakakakita. Kaya mga magulang at mga kapatid, huwag tayo maging bulag spiritually. We begin to see this. Even in those dark times, we have to testify for Jesus. Our response to the many questions of this day, of these days, is our confidence in Jesus' gospel and His message of hope. Alam niyo, sa totoo lang, kabi-kabila ang pagbayo ng mga atheists, ng mga agnostics, ng mga hindi kumikilala sa Diyos sa pananampalatayang Kristiyano. Pero ang totoo nun, sa tinagal-tagal ng panahon, hindi nila matanggal ang Kristyanismo. Bakit? Hindi mo kayang pataubin at pabagsakin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? All throughout these years. And as we end, we see here this particular illustration. Paanong nangyayari bumababa sa kadiliman ang maraming mga tao? From Christianity, anong nakita niyo po dyan? Sumunod, itinuturo na marami. Sinabi to kanina na ang salita ng Diyos ay hindi totoo. Bible not infallible. And then, people would man not made in God's image. And then no miracles, no virgin birth, no deity, no atonement, no resurrection. Kaya yung meron akong kaibigan na atheist, yun ang kanyang binabakbakan. Wala daw muling pagkabuhay. Bakit? Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, hindi ganap ang ating kaligtasan. Ano mangyari nun? Mawawalan, magiging agnostic na yung tao. At pag naging agnostic na, ultimately, you become an atheist. You go down from light
going to the darkness. That is what people are doing nowadays. They are attacking the Word of God. Pero tingnan niyo po dito, ano sabi ni Jesus? Jesus, He is the light of the world. And so when you're going through the darkest of times, continue to put your trust in Jesus because He is the light of the world. Can I hear an amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Pinakamalakas sa palakpak sa Diyos na buhay. In summary, when you are going through a life situation, our life situations happen for a reason. They serve the purpose and plan of God in our lives. Secondly, even in those dark times, we have a task to do. And what should we do? You continue to share the gospel even if you're going through the darkest of times. Continue to practice practical love. Speak the truth in love. And lastly, even in those dark times, we have to testify for Jesus. Mga magulang at mga kapatid, nawa kayo ay napagpala sa ginawa nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na porke dumadaan tayo sa mabigat na suliranin sa buhay, lilimutin na natin ang Diyos. Dahil walang panahon at walang sandali na pinabayaan niya tayo. Amen po ba? Basta ba tayo sa Diyos, mga magulang at mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sa ilang saglit ng katahimikan, as we continue to close our eyes, and as we prepare for the Lord's table, let us continue to ask the Lord to shine even in the darkest situations of our lives. Kung dumadaan man po tayo sa madilim na yugto ng ating buhay, dumadaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Patuloy tayong tumiwala na may magagawa ang Panginoon. And that in everything, Romans chapter 8 verse 28, sabi po ni Apostol Pablo, na sa lahat ng bagay, mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Wala ho tayong dapat ipag-alala. Gumagawa at gumagawa ang Panginoon para po sa ating ikabubuti. Let us continue to put our trust in the Lord, knowing and believing that what He said in Romans chapter 8 verse 28, He said, at ang Diyos ang siya nakakasaliksik ng puso natin. Sabi po dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Let us all stand up before the Lord right now. And as we stand before the Lord, let us believe what we sing and confess the truth that God is good. Whatever situation we may be in right now. Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Minsan pa ikaw ay mabuti, hallelujah. Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi.
sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan at sa pagluha ng puso na sugatan at sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, at sa katugunan ng aming dala, sa kalakasan at sa kalakasan sa iyo ng gagal. Salamat sa iyong pag-ibig, Ama. Pagtuturo at pagtutuwin mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ating gawing awit panalangin. Ang awit na to sa umagang ito, sabihin natin, ikaw ay mabuti bawat sandali. Saan man kami, Panginoon, dumating sa habang ano man ang aming pinagdaraanan, tiyak kang maasahan, O Diyos. Sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang aming tanglaw, ikaw ang aming sandigan at pag-asa. Sandigan at sing what you believe and believe what you sing right now. Oh, hallelujah. Lakas at pag-asa ng aming puso. Say to the Lord right now, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati, sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, at sa katugunan at sa kalakasan sa iyo. O salamat po, Panginoon. Isang bagay ang aking alam. Dati akong bulag, ngunit ngayon ako'y nakakakita na. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, minsan pa. Sa kalahati. Oh, we thank you for your loving grace, Lord. Pagluhan ang puso. Salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat dumaan man kami sa pagsubok, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, at sa katugunan, sa kalakasan, sa mga panahong akala namin di na namin kaya. Ang iyong biyaya ay sapat, Panginoon. Salamat, sapagkat mayroon kang itinuturo sa lahat ng sandali. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Magtatapat ka sa lahat ng panahon, Jesus. Sa'yo ang sa gitna man ng mga
pagsubok at paghihirap, O Diyos. At pasasalamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. At pasasalamat. For the very last time, ikaw, O Diyos, ay mabuti. Hallelujah. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. The voice of God's people sing. Sa malamhati at sa kabiguan at sa pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, at sa katugunan ng aking dalangin, sa kalakasan, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagsubok, sa pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hindi ka lamang namin pupurihin sa panahon ng mga pagpapala. Pupurihin ka din namin sa gitna ng mga pagsubok. Dumaan man kami sa libis ng kamatayan, hindi mo kami pababayaan. Ang tungkod mo at pabatok ang siya naming gabay. Ano't naghahanda ka ng isang dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Pinubuhusan mo ng langis ang aking ulo at mananahan ako sa tahanan ng Panginoon sa lahat ng sandali. Ang sa'yo'y nagtitiwala, kailanman ay hindi mapapahiya. Ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Jesus, anak ni David, paawa ka sa akin. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of God, have mercy on me. We thank you for your presence this morning, Lord. For whoever calls upon the name of the Lord, they will be saved. You don't need a pastor to call to your Father. You don't need a pastor to pray. Lift up your hearts to the Lord. Lift up your prayers to God, because He is here and His presence is moving in this place. The Lord is our shepherd. We shall not want. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and I will dwell in the house of the Lord
Nais po namin kayong pasalamatan bago po kami mag-closing prayer. Lift up your hands and say to the Lord, luwalhatiin, papurihan ang Ama, Ang Ama, ang Anak niyang mahal, ng Espiritu, at ang Espiritu Banal, magpakailanman. And for the last time, let us say to the Lord right now, Arang Espiritu, ito na po sa pinakahuling pagkakataon sa ating sama-samang tinig. Let us bless the Lord and say, Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ama po namin makapangyarihan, maraming salamat po sa lahat ng kaganapan ito. Tunay nga po na kayo po'y napakadakila, banal at walang kapantay. Panginoon, sa araw po na ito, lubos po kami nagpapasalamat sa biyaya ng iyong mga salita. Tunay po kami pinagpala at nagkaroon ng buhay ng pag-asa. Lord, yan, patawangin niyo po ang aming mga kakulangan, ang aming pong mga pagkakasala. Kung meron pong mga bahagi ng buhay namin na kami nanghihina, Lord, yan, maraming salamat po. Kapagkat tanging sa inyo naman nagmumula ang lahat ng biyaya, ano pa man po ang maging dako o daloy ng aming buhay. Lord, yan, maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat ang inyong pong mga salita ay tunay na tumimo sa aming mga puso. Tunay na po kami pinagpala. Nawa, panalangin po namin na patuloy pong dumaloy ang pag-asa sa aming mga buhay. Patuloy namin isagawa ang inyong mga salita. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang lahat ng kaligtasan ay nagmumula sa iyo. Lord, yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga taong ginamit niyo sa araw na ito. Sa amin pong mga pagdala ng mensahe, sa lahat po ng manggagawa at higit po sa lahat po ng mga lumalo at nakinig ng iyong salita. Lord, yan, maraming salamat po. Gamitin niyo po ang buhay po namin, ng buhay ng bawat isang naririto, upang lalong ipalanganap ang kaligtasan at ang iyong banal na salita. Lord, yan, maraming salamat po sapagkat sa panahon ng aming kalakasan, Lord, yan, kami po ay patuloy ninyo sinasamahan. Ngayon din po, sa panahon ng aming kahinaan, Lord, yan, lalo po kami humihiling na nawa, mas makita namin ang inyong pong mukha, ang inyong pong mga presensya ay aming maramdaman sa panahon na iyon. Maraming salamat po. Tunay po kami pinagpala sa inyong mga salita. Lord, ang katagumpayan po ng bawat service na ito ay hindi po alang-alang sa amin,
kundi kayo po ang dahilan ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ito. Ipinagpapasalamat po namin ang lahat sa iyo. Ang lahat po ng papuri ay sa iyo lamang. Wala po kaming kayang gawin, kawalay sa iyong pasensya. Lord yan, patnubayan niyo po kami. Patuloy niyo po kami tulungan. Patuloy po na makita po namin kayo sa lahat ng antas ng aming buhay, sa lahat po ng aming sasabihin, sa lahat po ng aming gagawin, kayo po nawa ang manguna sa amin. Ang lahat ng ito ay aming taos na pasasalamat. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa inyo pong pinakadakilang anak na aming pong Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Taas po ninyo inyong mga kamay sa Panginoon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una ngayon at magpakailanman. Inyong tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama. Sumainyo ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at mamalagi kayong tuwina sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Patuloy niyong maranasan ng katotohanan. Isang bagay ang aking nalalaman. Ako'y dati bulag, ngunit ako ngayon nakakakita na. Salamat po, Panginoong Yesus, sa iyong aming papurit pagsamba. Amen at amen. Pagpalain po natin ang Panginoon. God bless and may the Lord be with you. Go in peace. Hallelujah. God bless po and may the Lord be with you all. Hallelujah. Enjoy your week on towards the first week of May. God bless.